Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan kanina sa game ng Los Angeles Lakers kontra sa Charlotte Hornets. Sa first half nito ay nagtala lamang si Austin Reaves ng 2 points, 1 rebound, and 1 assist on 1 of 5 shooting sa field. At sa third quarter naman ay lumabas ang kanyang frustration at may isang play lang nga kung saan hindi siya natawagan ng foul at agad na siyang nainis ng husto dahilan kung bakit binigyan siya ng 2 technical foul kaya naman napatalsik agad siya sa game kanina. Sabihin na natin na medyo malambot ang ginawang desisyon ng officials na agad siyang binigyan ng 2 technical foul, ganun pa man wala nga ito sa karakter ni Austin Reaves. Hindi nga mainitin ang kanyang ulo, subalit dahil na din nga sa frustration ay agad siyang sumabog. At bakit nga ba siya frustrated? Ikaw ba naman bago dumating nga si Luka Doncic ay nagkakaroon ka ng All-Star leap? Nanggaling ka pa lamang sa 45 points, 7 rebounds, 7 assists, and 3 steals sa performance. At ngayon magtatapos ka sa first half na 2 points, 1 rebound, and 1 assist lamang ang stat. Nasa komportabling posisyon na nga siya noon, subalit ngayon ay kailangan niya mag-adjust ng malaki. Nagtapos siya na may 8 points, 2 rebounds, and 2 assists sa game kanina. By the time na umalis siya sa loob ng court, ay siya lang nga ang may negative na plus-minus sa starters. At ngayon ay obviously nahihirapan sila na mag-dominate ng sabay ni Luka. Kaya nga ni Luka at LeBron na mag-dominate ng sabay. Ganun din si Austin Reaves at si LeBron James. Ang tanong ay kaya ba nilang tatlo na magkaroon ng magkakasabay na dominant performance? O katulad lamang ito ng Phoenix Suns kung saan bibihira na umiscore ng 20 points si KD, Booker at Bradley Beal sa isang game. Kaya naman kung titingnan mo nga ang mga successful na Big 3 sa NBA history ay madalas 2 guard ito o 2 wing player at isang big man. Bibihira nga ang malakas sa Big 3 kung saan may posisyon ng 3 player na ito na point guard, shooting guard at small forward. Si Austin Reaves sa kanyang last 2 games ay may average lamang na 11.5 points, 3.5 rebounds, and 6.5 assists per game on total of 7 of 24 shooting sa field. Sobrang bagsak nga yan mga kaibigan kumpara sa nakasanayan natin sa kanya lately, lalo na simula ng matrade si D'Angelo Russell. Habang si Luka naman ay 14.6 points, 7 rebounds, and 5.2 assists per game on 16 of 45 shooting sa field. Obviously, malayo nga yan mga kaibigan sa nakasanayan natin na mala MVP performance kay Luka Doncic at sa last year Luka na nagtatala ng 34 points, 10 rebounds, and 9 assists per game. Obviously mga kaibigan, may chemistry issues nga dito na medyo expected na sa first few games ng Lakers kasama si Luka. Ganun pa man sa ngayon ay kailangan nga ni JJ Redick na ma-figure out ang lahat ng ito ngayon din dahil napakadikit nga ng standing sa Western Conference. May game pa sila laban sa malalakas na team at bawat talo ay malaking nga ang epekto sa standings. 29 games na lang din ang natitira sa season na ito mga kaibigan bago sumapit ang NBA playoffs. Every game counts nga mga kaibigan, kaya naman kung nais nga nilang mapanatili ang kanilang pwesto sa top 6 ng napakalalim at napakatindi ng Western Conference, kailangan na nga nilang maayos ang lahat ng ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?